Pakinggan natin ang naging karanasan ni Sarah sa ating dulang sa kanyang panahon. Ay! O, Leia, Sarah, eto ang pamili niyo ng gamit sa eskwela, ha? Nay, dapat hindi niya na binigyan ng pera yung si Sarah. Tiyak namang hindi bibili ng gamit yun eh. Sigurado, gagamitin pa rin yan yung luma niyang bag at sapatos. Opo, tama po si Pinsan. Tiyang ko rin. Maganda pa naman yung bag at sapatos Oh. ko eh. Sabi ko sa inyo eh. Itatago lang niya ang pera niya, Nay. Kuripot yan eh. Bakit mo tinatawanan ng pinsan mo, anak? Tay, Mabuti nga masinop siya sa gamit at hindi gastador. Oo nga naman, anak. Tsaka nakakahiya na po sa inyo, Tiyang. Malaking tulong na po sa akin yung pinag-aaral niyo ko ni Tiyang Manuel. dapat lang naman talagang mahiya ka, ano? Ano ka ba, Leia? Tay, ayos lang naman po maging kuripot siya sa sarili niya. Magtipid siya. Hindi niyo naman siya anak eh. Pero ako, hindi ako magkukuripot sa sarili ko. Uy, sorry ah. Late ako. Ang tagal kasi palabasin kami ng professor namin eh. Okay lang, Aaron. Tara na. Gusto kong mag-snack eh. Merienda muna tayo bago umuwi. Okay. Alia, Aaron, uwi na kayo? Oo, Sarah. Pero magme-merienda muna kami. Halika, sama ka. Ay, wag na. Huwag na nating Ha? sabayan. Bakit? Hindi naman sumasakay ng jeep yun pa uwi eh. Naglalakad lang yan. Ayoko maglakad ano. Oo nga. Tama siya, Aaron. Tsaka malapit lang naman yung sa amin eh. O sige, mauna na ako. Leia, hanggang ngayon pala, hindi pa rin kayo nagkakasundo ng pinsan mo. Ay nako. Malabo kaming magkasundo niyan. Magkaiba kami ng ugali eh. Siya plastic. Kunwari, matipid, mabait, masinop. Pero ang totoo, gusto lang niyang laging napapansin ni na inay at itay. Eh, halika na nga. Umalis na tayo. Huwag na natin pag-usapan ng babaeng yun. Kuring, nagpapabili sa akin ng cellphone si Leia. Ano? Pamayag ka ba? Eh, sabi ko, ipaalam ko muna sa'yo. Ay, naku, ang batang yun, oh. Nakita lang na may bonus ka. Luho na agad ang inisip. Samantalang 1 taon pa lang naman yung cellphone niya. Oo nga. Pero yung pamangkin mo, 5 years na ang cellphone. Pinagtsatsagaan pa rin niyang gamitin. Hindi nagpapabili sa atin. Iba talaga ugali ng batang yon kaysa sa anak natin. May malasakit din siya sa mga gamit natin. Hindi katulad ng sarili nating anak. Sana magbago pa si Leia sa maling ugali niya. Sabihin mo sa kanya, Manuel, ibigay na lamang kay Sarah yung cellphone niya. Sinabi ko na yung kanina. Pero ayaw niya eh. Ipagbibili daw niya yun. Isa pa yan sa hindi ko maintindihan eh. Eh bakit ba mabigat ang loob ni Lea sa pinsan niya? Mabait naman si Sarah. Talaga, pamangkin? Opo, May Tiyang. trabaho ka na. Opo. At saka maganda po yung sahod ko doon. Ay, naku, salamat naman sa Diyos. Sabi ko na nga ba't madali ka magkakatrabaho. Magaganda ang grades mo. Congratulations, Sarah. Salamat po, Tiyang Manuel.
Utang ko po sa inyo ni Chang ang aking tagumpay. Siguro naman, ngayong magkakatrabaho ka na, hindi ka na magiging kuripot. Leo naman. Ano ka ba, anak? Totoo naman po ito eh. Baka nga sa sobrang pagkakuripot niyan. Pati wedding gown niya pag ikinasal siya, sa ukay-ukay pambilhin. Hindi natin ang pakikinig sa kasaysayang tungkol sa araw na ito. Sa kanyang panahon. Malandi ko. Dalawang taon pa bago ka makatapos ang kolehiyo, nagpabuntis ka na? Sino ang buntis ko rin? Ito, Sino? itong magaling nating anak, Manuel. Ano? Hindi mo ba lamang iniisip ang mga paghihirap namin para lang mapagtapos ka? Walang hiya ka. Sino nakabuntis sa'yo? Sino? Ano? Sabi po niya, handa naman po siya pakasalan ako eh. Abay, dapat lang. Dahil hindi ka namin mapapatawad kapag ibinilan mo kami sa kahihiyan. Kaya pala kanina ka pa malungkot. Dahil may nangyari sa bahay niyo. Naawa kasi ko kina Chang ko rin, Joshua. Sobra silang nasaktan dahil sa pagkabigo nila kay Leia. Eh, kahit sino namang magulang, ganun din ang magiging reaction. Pero gusto ko silang pasayahin. Bait talaga ng girlfriend ko. Malaking utang na loob ko kasi sa kanila. Dahil sa kanila nakatapos ako ng playo. Kahit na wala ng mga magulang ko. Eh, ano naman ang balak mo ngayon? Abay, kadami mo namang pinamili, Sarah. Para po yan dito sa bahay, Chang. Para hindi na kayo mahirapan na mamili. Eh, baka wala ka ng pera pang gastos, o kaya pang tabi. Meron pa ho. Huwag na kayo mag-alala. Oh, ikaw talagang bata pa. Mabuti ka pa. Naiisip mo kami. Samantalang yung pisan mo, ayun. Sa halip na magtapos, nag-asawa ng maaga. Wala na ho tayong magagawa noon. Tanggapin nyo na lang. Nandito naman ako. Hindi ako na lang ang magpapasaya sa inyo. Ah, maraming salamat, Sarah. Napaka mapagmahal mo. Oo nga pala, nasa si Chong. Meron po ako dalang pagkain. Pagsaluhan natin. Naku, ay may lagnat eh. Kaya hindi nakapasok. Joshua, salamat dumating ka na. Oo, nagpunta kagad ako dito nang matanggap kong tawag mo. Ano ba nangyari? Eh, Bakit dinala mo sa ospital ang China Chuhin mo? pareho silang may sakit. Nilalagnat at inuubo. Masama ang katawan. Tapos hindi gumagaling. Anong sabi ng doktor? May pneumonia raw. Oh my God. Sabay pa silang mananatili dito. Kahit magkagastos pa ako, okay lang yun. Kahit pa maubos yung ipon ko, basta gumaling lang sila. Eh, alam na ba ito ni Leia? Yun nga, hindi pa. Mula nung mag-asawa, hindi na dumalaw sa bahay. Dapat niyang malaman ito. Dahil mga magulang niya sila. Leia, mabuti dumating ka na. Maraming
Marami kasing napapilang pasyente kay Dr. Martinez. Kaya natagalan kami ng anak natin. Nagpunta rito ang pinsan mo, si Sarah. Ha? Bakit daw? Nasa ospital daw ang nanay at tatay mo eh. Ano? May pneumonia daw. Oh, sinainay at itay. Oo, ang pinsan mo nagpapagamot sa kanila. Hindi wala man lang akong maitulong. Dahil kipit din tayo. Alam mo, sa tingin ko, nangyari ito para mabuksan ang isipan mo at makipagkasundo ka na kay Sarah. Ron, Ikaw ang lagi nagpapahiya sa kanya noon, di ba? Pero siya, wala naman siya kasalanan sa'yo. Hinalinga pa nga niya ang magulang mo. Ay, Leia, salamat at dumalaw ka dito sa ospital. kumusta sina inay at itay? Okay naman. Nagagamot sila at nababantayan dito. Kaya alam ko, mabilis silang gagaling. Nakakahiya sa'yo. Ikaw ang nagpapagamot sa kanila sa halip na ako. Wala man lang ako maitulong dahil gipit din kami. Tama na. Huwag ka umiyak. Mahal ko mga magulang mo. Kaya handa akong tulungan sila. Salamat. Salamat, Sarah. Patawarin mo ako sa mga ginawa ko sa'yo noon. Nainggit at nagselos ako sa'yo. Dahil feeling ko gusto mong ikaw lang ang pansinin ni na inay at itay. Ngayon, alam ko na ang mali ko. I'm sorry. It's okay. Nakaraan na yun eh. Ang importante, magkasundo na tayo ngayon. Oo. At mula ngayon, tutularan na kita. Magiging masinop at matipid na rin ako para may magamit sa oras ng pangangailangan. Kapag may isinuksok, may matutukot. Kapag may itinanim, siguradong may aanihin. Sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Lionel Benjamin, Phil Cruz, at si Rosana Villegas sa papel na Sarah. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Sanog. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Robert Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Hindi magdarahop ang babaeng masino. Ang pinsan, siya maapi. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Sarah sa ating lugar. Sa kanyang panahon. O, Leia, Sarah, eto ang pamili niyo ng gamit sa eskwela, ha? Nay,
Dapat hindi niya na binigyan ng pera yung si Sarah. Yak namang hindi bibili ng gamit yun eh. Sigurado, gagamitin pa rin yan yung luma niyang bag at sapatos. Opo, tama po si Pinsan. Tiyang ko rin. Maganda pa naman yung bag at sapatos Oh. ko eh. Sabi ko sa inyo eh. Itatago lang niya ang pera niya, Nay. Kuripot yan eh. Bakit mo tinatawanan ng pinsan mo, anak? Ay, Mabuti nga masinop siya sa gamit at hindi gastador. Oo nga naman, anak. Tsaka nakakahiya na po sa inyo, Tiyang. Malaking tulong na po sa akin yung pinag-aaral niyo ko ni Tiyang Manuel. dapat lang naman talagang mahiya ka, ano? Ano ka ba, Leia? Tay, ayos lang naman po maging kuripot siya sa sarili niya. Magtipid siya. Hindi niyo naman siya anak eh. Pero ako, hindi ako magkukuripot sa sarili ko. Uy, sorry ah. Late ako. Ang tagal kasing palabasin kami ng professor namin eh. Okay lang, Aaron. Tara na. Gusto kong mag-snack eh. Merienda muna tayo bago umuwi. Okay. Alia, Aaron, uwi na kayo? Oo, Sarah. Pero magme-merienda muna kami. Halika, sama ka. Ay, huwag na. Huwag na natin sabayan. Bakit? Hindi naman sumasakay ng jeep yan pa uwi eh. Naglalakad lang yan. Ayoko maglakad ano. Oo nga. Tama siya, Aaron. Tsaka malapit lang naman yung sa amin eh. Oh, sige, mauna na ako. Leia, hanggang ngayon pala, hindi pa rin kayo nagkakasundo ng pinsan mo. Ay nako. Malabo kaming magkasundo niyan. Magkaiba kami ng ugali eh. Siya plastic. Kunwari, matipid, mapait, masinop. Pero ang totoo, gusto lang niyang laging napapansin ni na inay at itay. Eh, halika na nga. Umalis na tayo. Huwag na natin pag-usapan ng babaeng yun. Corinne, nagpapabili sa akin ng cellphone si Leia. Ano? Pumayag ka ba? Eh, sabi ko, ipaalam ko muna sa'yo. Ay nako, batang yun oh. Nakita lang na may bonus ka. Luho na agad ang inisip. Samantalang 1 taon pa lang naman yung cellphone niya. Oo nga. Pero yung pamangkin mo, 5 years na ang cellphone. Pinagtsatsagaan pa rin niyang gamitin. Hindi nagpapabili sa atin. Iba talaga ang ugali ng batang yon kaysa sa anak natin. May malasakit din siya sa mga gamit natin. Hindi katulad ng sarili nating anak. Sana eh, magbago pa si Leia sa maling ugali niya. Sabihin mo sa kanya, Manuel, ibigay na lamang kay Sarah yung cellphone niya. Sinabi ko na yung kanina. Pero ayaw niya eh. Ipagpapili daw kayo. Isa pa yan sa hindi ko maintindihan eh. Eh bakit ba mabigat ang loob ni Lea sa pinsan niya? Mabait naman si Sarah.